Okay guys. Okay guys, hello. This is Eric ulit. Eric DJ Tech Vlog. So ang gagawin natin yan is magkakandak tayo na migration. So paano nga ba mag-migrate ng Windows 10 papunta ng X-ray disk? So normally marami kasing way na pwede mong gawin yun eh. So ito gagawin ko step by step. Pero before that, gusto ko kasing malaman yung comparison ng speed ng drive ng Windows 10. So ang gagawin ko, open ko yung laptop na gagamitin ko, i-benchmark na din natin. So this time, gamitin natin to. I-open ko yung laptop. Tapos check natin yung speed niya, yung boot up speed. Kasi normally ito kasing hard drive na to para sa client ko to. So before ko i-install sa kanya, gusto kong malaman kung wala ba siyang problema or kung maganda ba yung magiging performance. So ang gagawin ko, i-benchmark muna siya. So open ko lang yung laptop guys. So check ko yung boot up speed. So ayan. So, check natin kung gaano siya katagal mag-boot sa Windows. Ayan. So, yan yung una kong gagawin kasi gusto kong malaman. So, after nito, step by step ituturo ko sa inyo kung paano maggawa ng migration. Okay, so gagawin natin ngayon is transfer natin to. So ayan, nag-boot na siya sa Windows. So ang gagawin ko, sa shutdown ko siya uli. Okay, so para makita kung gaano kabilis yung shutdown niya tsaka yung restart. Okay, so para meron akong benchmark. So yan, bali on off lang ginawa ko. Ayan, okay. So gagawin ko, i-on ko siya uli. So itong ginagawa ko para to sa reference. Okay, so by the way pala guys, ang kailangan mo is ang kailangan natin is paggagawa ka ng magma-migrate ka ng files, ang kailangan mo is kailangan mo ng USB drive. So ito yung gagawin mo na boot disk. At the same time, wala akong desktop na gamit dito. So, ito ipapakita ko sa inyo na pwede kayong mag-migrate kahit wala kayong desktop. Okay? So, ang ginagawa kasi ng iba, gumagamit sila ng external enclosure. So, ito yon. So, ito yung enclosure na gagamitin natin. Ang gagawin ko, ay magba-backup muna tayo. Okay, so ang gagawin natin, first step, kukunin natin yung USB. So yung USB pwede kayong gumamit na anything na kahit ano. Okay, so ang gagawin mo, after mong makuha yung USB, i-insert mo siya, tapos kailangan mo rin pala yung AOMI MEI software. So install mo to sa laptop or sa desktop. Ayan. So kailangan mo tong software na to para kailangan mo yung software na yan para sa creation ng backup at para sa creation ng
boot disk. So dito manggagaling yung boot disk natin. So ang gagawin natin, gagawa tayo ng failsafe. Okay, kasi just in case magkaroon tayo ng problema sa pagbabackup, meron tayong option na pwede natin i-recover. Okay, so ang una mong gagawin, gawa ka muna ng boot disk. So ito na yung aking USB. So ang gagawin ko, sasalpa ko dito. Ayan. So naka-insert na siya. Ito na yung aking USB. So ang gagawin ko, i-reformat ko yan. So reformat nyo lang dito. Okay. So reformat nyo yung USB, quick format lang. So pag na-reformat nyo, ang gawin nyo, magki-create tayo ngayon ng bootable disk media. So ako, ang ginawa ko, gumawa muna ako ng boot disk ko na ISO software. So ang gagawin mo lang, pag click mo nitong create bootable media, lalabas to, select mo lang yung Windows PE, tapos create Windows PE disk, next. Tapos ang gagawin natin, ilalagay natin siya sa, i-export natin muna siya sa ISO file. Okay? Para meron tayong separate na image nung bootable disk natin na gagamitin natin na software. Okay? So actually maraming choices kayo na software. Pwede nyo gamitin yung mga pang backup dyan. So actually marami yung mga choices online ngayon, kasi before konti lang yung partition manager, mga ganon. So yun yung mga ginagamit ko kasi before, like Norton, ganon. So ngayon ito yung ginagamit ko, kaya ito yung papakita ko sa inyo. So ang gagawin natin, hintayin lang natin makreate yung image ng ating nung pang backup. So pagkatapos nyan, kailangan nyo mag-download ng Rufus. So kahit anong version ng Rufus, so ang gagawin natin ay magda-download tayo ng Hyren, sorry. Kailangan natin yung Hyren. Yung Hyren, yung Rufus, sorry. So ayun, kunin ko lang yung aking Hyren. Ayun, nandito nga pala yung aking Rufus. So, ang gagawin mo, mag-copy ka lang ng Rufus, yung updated na, kahit pa lang kahit lumang version. So, pag natapos yung creation natin ng bootable disk, ang gagawin natin, saka natin i-burn, saka natin siya i-write dun sa USB. Okay? Yan, so hintayin lang natin yan. So pag natapos yan guys, ayan, doon niya isa-save sa desktop. So ang gagawin natin, pag natapos yan, o-open mo ngayon yung Rufus. Okay, so finish natin. So, pwede na natin itong exit. Tapos, open mo yung Rufus. Pagka-open mo ng Rufus, run as administrator para wala tayong maging problema. Tapos, ang gagawin mo niyan, yan na yung disk natin, di ba? So, ito na yung 4.1 gig ko na, 4 gig ko na USB. Tapos, isi-select na natin yung ISO. Ito. So, yung nakalagay siya sa desktop.
Ang gagawin ko, ipopoint ko lang siya dun sa desktop. Tapos, ang gagawin natin is isi-select natin siya as MBR. So, depende sa system nyo. So, kasi merong mga computer na hindi supported pag naka-UEFI lang siya. So, ang gagawin natin, MBR format. Okay? Para wala tayong maging problema. Tapos, okay mo lang yan. So, ayun na yung, yung naselect ko na siya. Si-select mo siya dito. Select. Na-select na natin. So, pag select, gawin mo MBR to. Tapos, pwede mo na i-start. Okay. Paglabas niyan, okay mo lang. Tapos, hintayin lang natin ulit. So, habang gumagawa ka niyan, actually, pwede ka nang gumawa ng backup. So, actually, ito kasi, kaka-backup ko pa lang nito. Gumawa na ako ng backup. Meron na akong backup dito. System backup yung ginawa ko. So, dito siya nakasave sa drive D. Ayan. So, ito yun. Ayan. Ito yung backup niyan. So, in-install ko lang yan na ang hindi lang kasama dyan sa backup na yan, yung OBS tsaka yung yung dalawa. So, ang gagawin ko para less time tayo, hindi ko na ipapakita yung pag-backup. Pero yung pag-backup kasi dito, para makapag-create ka ng backup mo, ganito lang gagawin mo. So, pag na-open mo yan, system backup mo, siya na bahala dyan. So, piliin mo lang yung location ng partition. So, ang gawin mo, kung meron kang ibang partition na pwedeng paglagyan, dun mo i-save para mas safe yung file kung sakaling magkaroon ng error. Okay, so, yan, save mo dito sa drive D, pangalawang partition. Tapos, pag in-open mo yan, start mo na lang yung backup. So, mag-i-start na yan. Okay, guys? So, after nyan, so, pag nakagawa ka na ng backup at successful yung backup, pwede mo din siya i-boot dito sa gagawin nating sa gagamitin nating SSD, okay? So, ang gagawin ko, nakapag-backup na ako, kokopyahin ko na yung backup na yon dun sa dito sa aking SSD, okay? So, para mangyari yon, okay, so ang gagawin natin is kokopyahin ko na siya dito. So, paano natin siya makokopya dito? Ang gagawin natin is babaklasin natin yung hard disk na yon, or actually pwede na nga natin ilagay dito eh. So, pwede mo nang install para pag insert mo pag insert mo nito, naka-copy na siya dun sa hard disk. So, depende kung alin mas madali sa'yo. So, ang gagawin ko ngayon is yung backup na ginawa ko, i-restore ko na siya dito. Okay? So, yung ginawa ko kanina, ang gagawin ko, i-restore ko na siya dito sa aking SSD. So, paano ko siya gagawin? So, magagawa ko lang yon dahil dito sa aking external enclosure. So, meron ako dito ang external case. Ang gagawin ko, yung SSD, ilalagay ko dito sa loob. Pagkalagay ko dito sa loob, ayan. Yan, kita nyo? I-insert ko na siya dito. So, actually yung USB, yung boot USB na ginawa natin, ang purpose lang nito is just in case in between dun sa pagkakopy mo ng backup or pagta-transfer mo ng files is nagkaroon ka ng problema, pwede mo siyang gawing pang recover. Kasi gaya kanina ang nangyari na biglang nag-off yung PC.
So, ang nangyari, nasira yung window sa in between dun sa ano. So, ito, pang backup natin to. So, dito, pwede na natin siyang i-restore. So, paano natin gagawin? So, ito yon. Insert natin yung ating SSD drive. So, ayan, naka-insert na yung ating SSD. Ayan. Sorry. Ayan, so hindi siya naka-format. So, ang gagawin natin, ayan, so hindi siya naka-format pala, di ba? So, ang gagawin natin ngayon, kasi hindi siya naka-format, pwede na natin siyang erekta, ilagay doon. Para pag boot up natin mamaya, saka na lang natin siya tatanggalin, okay? Or, kasi, depende guys, pwede nyo gawin, pwede nyo tanggalin muna, ang ilagay nyo dito, yung isang hard disk, okay? So, ang gagawin ko ngayon, ibuboot ko na siya dito sa aking USB. Yung ginawa nating USB, okay? So, yung SSD ko nandito pa lang. So, di ba? So, ang gagawin ko, before ko tatanggalin yung hard disk dun, yung naka-install kong OS, sorry, naghang yung ating isang camera guys. So, ayan. So, before ko tatanggalin yung hard disk ng dati kong OS, ikakopy ko muna siya dito using USB, using yung boot disk. Or pwede ko rin siyang erekta na dito mismo sa AOMEI, okay? So, dalawa kasi yon. So, pwede kang mag-restore using this system restore. So, pag restore mo pala dito, ang gagamitin mo is universal restore, okay? Sorry. Ayan. So, going back. So, ang gagawin mo pala, pag mag-restore ka ngayon ng system, ang i-click mo ay yung universal restore. Kasi SSD natin ilalagay. So, para hindi siya magkaroon ng conflict. Tapos, hahanapin natin ngayon yung backup kung saan siya nakasave. So, ito yon. Yan. Tapos, after that, open mo yan. So, ang sabi niya dito, the program detects the selected backup. So, would you like to do a system restore? So, yes natin. So, pag next natin, select mo yon, tapos i-click mo to. So, ilalagay natin restore to other location. Tapos, next. Tapos, ngayon, makikita nyo na yung ayan na yung ating SSD. So, lumabas na, nakita na natin, di ba? Ayan. So, ang gagawin mo, click mo siya ngayon. Pwede mo na siyang i-next. Okay? Pwede na tayo mag-start ng restore. Pero before that, kasi nakagamit tayo ng SSD, i-click mo muna yung align pattern to optimize SSD. Tsaka mo siya i-start. So, yan yung unang step. Pag i-start ko yan, i-restore niya na ngayon yung backup ko sa USB. So, ang gagawin ko, ito yung, kunyari, worst case, nagkaroon ng problema. Walang Windows. Wala tayong makuhang Windows. Kunyari, wala, yung ginawa mo is hindi pa nagagawa ng backup. Diba? Pwede mo rin gawing pang recover to. So, ang gagawin natin, i-start na natin siya. So, ito yung easiest way
kung paano mag-migrate. So pag in-start ko to, ima-migrate niya na lahat ng files mo dito sa SSD. So yung SSD natin ngayon, nagre-read na yung SSD. Ayan. Ayan, kita nyo. So nagta-transfer na yung SSD natin. So hintayin lang natin matapos yan. So pag natapos yan, tsaka natin tatanggalin yung hard disk. Okay guys? Okay, so ang gagawin natin ngayon is hintayin muna natin yan. Saglit lang naman yan, 16 minutes. So check natin hanggang sa matapos. So habang naghihintay tayo, ang gagawin ko itong isa mamaya, ganun din ang gagawin ko. So i-clone ko rin siya dito. Ta-transfer ko din yung isang hard disk dito para ma-testing din siya. Okay, so ayan. So iyan muna natin to, seal muna natin. So habang ginagawa natin yan, hintayin muna natin kung magkakaroon ba tayo ng ibang error. Kasi normally sa ganyan, pag may damage yung hard disk mo, mag-error yan in between. So yun yung mahirap doon. So itong ginagawa natin is fresh install to. So ito lang yung sample. So just in case meron kayong existing na Windows, gusto nyo i-upgrade, kahit wala kayong computer knowledge, pwede nyo magawa using this method. Okay, so syempre kakailanganin nyo, mamaya explain ko sa inyo yung mga tools na kakailanganin nyo pag nag-ano kayo. So habang naghihintay tayo, explain ko na pala. Okay, so ano nga ba yung kailangan na natin? Syempre unang-una kailangan mo yung boot disk, SSD at screwdriver. Okay, so ito yung mga primary tools na kailangan mo. Sa software naman, kailangan mo yung AOMEI, kailangan mo siya. So ito yon, AOMEI back upper standard, tapos yung Rufus. So any version ng Rufus pwede mong gamitin. So pagkatapos yan, ready ka na mag-migrate ng yung Windows 10 to SSD. Kahit wala ka pang knowledge sa pag-i-install or pag-reformat or whatever. Okay guys. So ito, hintayin natin matapos yan. Pag matapos yan, ang gagawin natin, tatanggalin na lang natin yung hard disk. Tapos pag natanggal natin yung hard disk, pag natanggal yan, saka natin ilalagay dun sa loob ng laptop. Okay, so hintayin lang natin guys para makita nyo ng actual. Pasensya na kayo, maingay yung kapitbahay, yung aso ng kapitbahay. So okay, yan, so okay na guys, 90%. Ayan, tapos na. So ang gagawin natin ngayon, pwede na natin baklasin yung hard disk natin na nanggagaling dyan sa loob ng laptop. Okay, so ang gagawin ko guys is i-shutdown ko na yung PC. Pagka shutdown ko, babaklasin na natin yung hard drive. Okay, shutdown ko muna. So shutdown ko na. Ayan. So habang sina-shutdown natin, ayusin natin yung setup natin dito. Okay.
So ang gagawin natin is tatanggalin na natin yung ating SSD. Ililipat na natin siya dito sa ating laptop. Okay. So ito, pagkalipat nito, diretso na to sa Windows. So pag hindi na dumiretso sa Windows, ibig sabihin may problema yung setup. So ito na yung laptop natin, guys. So open natin yung laptop, tanggalin muna natin yung battery. Open natin. Yan. So pagka-open yan, tanggalin natin yung hard disk. Pagkatanggal ng hard disk, tanggalin muna natin yung mga screws. Tanggalin muna natin yung screws, tapos saka natin madalagay yung ating SSD. Okay, tanggalin natin yung rubber. Tapos lagay natin to. Okay. Okay. So lagay natin to. So wag niyo kakalimutang ibalik yung screw kasi yun yung magbibigay ng support sa kanya. Okay. So balik niyo pa din. Ano nabaliktad to? Ito sa kanina, hindi naman. Just wondering kung nabaliktad siya. So mukhang hindi naman. Kaya hindi nga. Tama nga. Yan. So kala ko nabaliktad to. So balik natin to. Okay. Remember pala guys, before nyo buksan yung inyong laptop, lagi nyo wag nyo kakalimutan na alisin nyo muna yung battery, okay? Para hindi magkaroon ng electric shock kung may ma-shorted ba kayo o malaglagan ng screw yung loob ng laptop. Ngayon ito naka-open, di ba? So para hindi malaglagan ng screw at ma-shorted yung pyesa niyan. Kasi baka instead na makasave kayo, lalo lang kayo mapapagastos, okay? Yun yung unang rule. Lagi nyo tatanggalin yung power supply. So battery tsaka yung power. Okay? So ayan. So ito nalagay ko na siya guys. So lagyan na natin. So before natin isaksak, before natin i-plug, testing muna natin kung wala bang problema yung ating OS. So lagyan natin yung battery. So testing natin. Ayan, so dito na lang natin testingin. Ayan, open ko na. Ayan. Okay, so ang nangyari guys is nag-boot na siya sa Windows. Okay. Ayan.
So saglit lang siya na nag-boot sa Windows. Okay guys. So ayan, okay na siya. Nagawa na natin. Nakapag-migrate na tayo ng ating hard disk. So yung ating unit is check natin yung hard disk natin. So ito na yung 120 gig. So yan na yung properties niya. Okay. Ayan. So gawin natin na nalagay na natin yung hard disk. Shutdown na natin. Tapos i-lock na natin yung PC. So ayan guys. So ganyan yung ganyan yung pag ma-migrate ng Windows 10 papunta sa ating USB. Okay. Papunta sa SSD. Okay. So yan yung gagawin natin. So by the way guys, dyan nagtatapos yung ating video. So kung nagustuhan nyo yung video, don't forget to like and share and subscribe to my channel. Then and ito pala guys, yung continuation video ng gagawin ko ay eto, kung paano gagamitin yung USB, yung boot disk na ginawa natin. Paano tayo magma-migrate kung meron pa tayong isang unit na gustong paglagyan ng or meron pa tayong gustong i-transfer. Kunyari, dalawa yung unit mo, gusto mong dalawang identical or gusto mong makapag-save or gusto mong mag-restore using yung ginawa nating step, yung unang step na ginawa natin. Ito yung continuation. So ang gagawin ko naman, magre-restore ako ng image na ginawa natin using boot disk dun sa mismong laptop. So okay, so stop ko na muna to guys. So ito yung next video.